Nakita mo na ba yung lalaking tahimik lang sa sulok, pero parang lahat ng babae ay napapatingin sa kanya? Hindi siya yung pinakagwapo, hindi siya yung pinakamayaman, pero may kakaiba sa kanya. May aura siyang hindi mo maipaliliwanag. Si Marcus, ag-aral siya ng Stoicism, ang sinaunang pilosopiya ng mga emperor, ng mga mandirigma, ng mga lalaking may tunay na kapangyarihan. At natuklasan niya ang 7 katangiang ito, 7 aura na hindi mo kailangang maging gwapo, mayaman, o matalino para makuha. Ang kailangan mo lang, disiplina, katahimikan at lakas ng loob na maging totoo. Kaya kung pagod ka ng magpanggap, kung sawang-sawa ka ng maging iba para lang mapansin, makinig ka. Dahil ang mga susunod na minuto ay magbabago sa buhay mo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Simulan natin sa unang aura. Tignan natin si Carlo. 28 anyos, magaling sa trabaho, may kotse, may sariling apartment, sa papel maayos ang buhay niya. Pero tuwing weekend, mag-isa siya. Tuwing nakakakita siya ng magandang babae, kinakabahan siya. Hindi niya alam ang dapat sabihin, nag-overthink siya. Baka hindi ako gwapo para sa kanya. Baka boring ako. Baka tanggihan niya ako. Kaya ano ang ginagawa niya? Nag-scroll siya sa social media. Nanonood ng mga lalaking may sasakyan na mamahaling. Nanonood ng mga influencer na laging may kasamang babae. At naiisip niya, kailangan ko muna ng ganyan. Kailangan ko muna ng abs. Kailangan ko muna ng pera. At habang naghihintay siya, lumilipas ang taon. 29, 30, 31. Wala pa rin. Kilala mo ba si Carlo? O baka ikaw mismo si Carlo? Ito ang totoo. Hindi ka nabigo dahil kulang ka sa pera. Hindi ka nabigo dahil hindi ka gwapo. Nabigo ka dahil wala kang aura. Wala kang presensya. Wala kang lalim. At ang pinakamasaklap, hindi mo ito nakikita. Akala mo material na bagay ang sagot, kaya bumibili ka ng mamahaling sapatos. Nag-gym ka ng todo. Nag-upgrade ka ng sasakyan, pero pagkatapos ng lahat ng iyon, ganun pa rin, wala pa ring nagbago. Bakit? Dahil ang hinahanap ng babae ay hindi makikita sa panlabas. Ang tunay na aura, ang tunay na magnetism ay nanggagaling sa loob, sa kung paano ka mag-isip, sa kung paano ka kumilos, sa kung paano ka tumayo sa mundo na puno ng kahinaan at takot. Alam mo ba kung anong mas masaklap pa sa pagiging mag-isa? Yung feeling na kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin nakikita. Parang invisible ka. Dumaraan ang magagandang babae sa harap mo, pero hindi ka man lang nila nilingon. Parang hangin lang. Nakakainis, di ba? Lalo na kapag nakikita mo yung ibang lalaki, yung mga hindi naman gaanong gwapo, hindi naman mayaman, pero ang daming babae ang nakikipag-usap sa kanila, tumatawa sa mga jokes nila, humahabol sa kanila. Ano meron sila na wala ka? Sabi ng society, kailangan mo ng muscles. Kaya nag-gym ka. 5 buwan. Tapos na ang transformation. May abs ka na, pero wala pa ring pumapansin. Sabi naman ng iba, kailangan mo ng pera. Kaya nagtrabaho ka ng husto. Nag-overtime. Nag-ipon. Bumili ka ng magandang relo. Nag-upgrade ka ng damit. Pero pagdating sa bar, sa party, sa kahit saan, wala pa ring babae ang lumapit. Nakakapagod na, di ba? Nakakapagod magpanggap. Nakakapagod maghintay. Nakakapagod isipin na baka nga kulang ka talaga. Pero alam mo ang mas nakakatakot pa? Ang paglipas ng panahon, dahil habang ikaw ay nag-aantay, habang ikaw ay nag-iisip kung kailan ka magiging ready, ang mga babae na gusto mo ay napupunta na sa iba. Ang mga taon ay lumilipas. At isang araw, gigising ka sa katotohanan, wala ka ng oras. Ito ang realidad na hindi sinasabi ng iba. Ang buhay ay hindi naghihintay. Ang pagkakataon ay dumadaan lang ng minsan. At kung patuloy kang ganyan, takot, puno ng duda, walang direksyon, mawawala ang lahat. Hindi ito pananakot. Ito ang katotohanan na dapat mong harapin ngayon. Pero mayroon akong magandang balita. Hindi ka nabigo dahil kulang ka. Nabigo ka lang dahil wala kang alam sa tunay na aura ng isang lalaki. At ngayong araw na ito matututunan mo ang unang 3 sa 7 aura na magbabago sa lahat. Aura number 1, ang katahimikan na may kapangyarihan.
Sabi ni Marcus Aurelius, ang emperador ng Rome na nagsulat ng Meditations, ang taong may tunay na lakas ay hindi kailangang magsalita ng malakas. Tignan mo ang mga lalaking desperado, ang ingay nila. Sumasagot sa lahat ng tanong kahit hindi naman tinatanong. Nagkukwento ng walang humpay tungkol sa kanilang tagumpay. Nagbrag tungkol sa kanilang kotse, trabaho, pera. Bakit? Dahil takot silang hindi mapansin. Takot silang maging invisible. Pero ang lalaking may tunay na aura, tahimik siya. Hindi siya nagmamadali magsalita. Hindi siya lumalaban para sa atensyon. Dahil alam niya ang sikreto na hindi alam ng iba. Ang tahimik na tao ay ang pinakanakakatakot. Bakit? Dahil hindi mo siya mabasa. Hindi mo alam ang iniisip niya. At dahil doon nagiging curious ka. Interesado ka. Gusto mong malaman kung ano ang nasa loob niya. Ito ang ginagawa ng mga Stoic. Hindi sila sumasagot sa bawat insulto. Hindi sila nakikipagdebate sa mga taong walang alam. Hindi sila nagpapaliwanag sa bawat tao. Tahimik lang sila. Kalmado. At dahil doon, napapansin sila. Pero hindi ito simpleng pagiging tahimik. Hindi ito yung torpe na tahimik na puno ng takot. Ito ay yung tahimik na puno ng kumpiyansa. Tahimik dahil wala kang kailangan patunayan. Tahimik dahil alam mo kung sino ka. Paano mo ito magagawa? Una, tuwing may taong nag-iinsulto sa'yo, huwag kang sumagot kaagad. Huminga ng malalim. Isip muna ng 3 segundo. Tanungin ang sarili mo, kailangan ko ba talagang sumagot dito? Kadalasan ang sagot ay hindi. Pangalawa, sa mga usapan huwag kang magmadaling magsalita, makinig muna. Pagkatapos, magsalita ka lang kung may matino kang sasabihin. Kalidad, hindi kalidad. Pangatlo, sa social media bawasan mo ang pag-post. Bawasan mo ang pag-react. Huwag mong ipakita lahat ng ginagawa mo. Ang tunay na lalaki ay hindi nangangailangan ng validation mula sa iba. Tandaan, ang tahimik na tao ay may kapangyarihan dahil kontrolado niya ang sarili niya. Aura number 2. Ang lalaking hindi umaasa sa opinyon ng iba. Kilala mo ba yung lalaking palaging nagtatanong, okay ba ako? Gwapo ba ako? Tama ba ginagawa ko? Nakakainis, di ba? Dahil ramdam mo ang desperasyon, ramdam mo ang kawalan ng kumpiyansa. Sabi ni Epictetus, isa pang Stoic philosopher, kung gusto mong maging malaya, huwag mong ipaubaya sa iba ang iyong kaligayahan. Ang ibig sabihin, huwag kang umaasa sa papuri ng iba. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng opinyon ng mundo. Ang problema sa karamihan ng lalaki, nabubuhay sila para sa iba. Bumibili sila ng mamahaling damit, hindi dahil gusto nila, kundi dahil gusto nilang mapuri. Nag-post sila sa Instagram, hindi dahil masaya sila, kundi dahil gusto nilang makita ng iba na masaya sila. Ang totoo, kulang ang loob, pero ang lalaking may tunay na aura. Hindi siya interesado sa opinyon mo. Hindi niya kailangan ng approval mo. Dahil alam niya ang katotohanan. Ang tanging opinyon na mahalaga ay ang opinyon niya sa sarili niya. Kaya kahit iniinsulto siya, hindi siya nabubulahaw. Kahit kinukutya siya, hindi siya umiiyak. Dahil hindi niya binibigyan ng kapangyarihan ang salita ng iba na sirain siya. At alam mo ang kahanga-hanga, ang mga babaeng nakakakita nito ay naakit. Dahil makikita nila, wow, hindi siya desperado. Hindi siya umaasa sa akin para maging masaya. Independent siya. At ang independence na yan, nakaka-addict yan. Paano mo ito magagawa? Una, tuwing may nagsabi ng masama tungkol sa'yo, tanungin mo ang sarili mo. Totoo ba ito? Kung hindi, bakit ka maapektuhan? Kung totoo naman, ayusin mo. Hindi pag-aksayahan ng oras sa pag-iyak. Pangalawa, huwag kang magtanong ng okay ba ako sa ibang tao. Tanungin mo ang sarili mo, okay ba ako sa sarili ko? Kapag oo ang sagot, tapos na. Pangatlo, bawasan mo ang pag-check ng likes, comments, reactions sa social media mo. Gawin mo ang gusto mo dahil gusto mo, hindi dahil gusto ng iba. Tandaan, ang lalaking hindi umaasa sa iba ay ang lalaking hindi kayang kontrolin ng kahit sino. Aura number 3, ang disiplina na nakikita sa katawan. Tignan mo ang sarili mo sa salamin ngayon. Ano ang nakikita mo? Kung mataba ka, kung payat ka, kung wala kang anumang muscle, alam mo na ang ibig sabihin noon? Hindi ito tungkol sa ganda. Hindi ito tungkol sa abs. Ito ay tungkol sa isa lang, disiplina. Ang katawan mo ay refleksyon ng isipan mo. Kung hindi mo kayang kontrolin ang pagkain mo, kung hindi mo kayang mag-exercise ng regular, kung hindi mo kayang gumising ng maaga, paano ka makokontrol ng ibang bagay sa buhay mo? Sabi ni Marcus Aurelius,
Ang katawan ay dapat maging malakas para makatulong sa isipan. At hindi ito dahil gusto ng babae ng gwapo. Hindi. Ito ay dahil ang babae ay nakikita sa katawan mo kung gaano ka kadisiplinado, kung gaano ka ka-determined, kung may kakayahan ka bang magsakripisyo para sa layunin mo. Tignan mo ang mga tamad na lalaki. Ang laki ng tiyan, walang muscle, walang lakas. Ano ang iniisip ng babae pagkakita sa kanila? Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Paano niya ako aalagaan? Harsh ba? Oo, pero totoo. Pero ang lalaking may toned na katawan, hindi kailangan sobrang lakas, hindi kailangan bodybuilder. Pero healthy, fit, disiplinado. Ang iniisip ng babae, wow, disiplinado siya. Marunong siyang magsakripisyo, marunong siyang mag-set ng goal at abutin ito. And dahil doon naakit siya, paano mo ito magagawa? Una, magsimula ng simple. 3 beses sa isang linggo, mag-exercise. Kahit push-up lang sa bahay, kahit jogging lang. Pangalawa, kontrolin ang pagkain. Hindi ka kailangang mag-diet ng todo. Bawasan lang ang junk food, soft drinks, karne na puro taba. Pangatlo, gumising ng maaga. 6 ng umaga gising ka na. Gawin itong habit. Dahil ang paggising ng maaga ay unang sakto ng disiplina araw-araw. Tandaan, ang disiplinado na katawan ay simbolo ng disiplinado na isipan. At ang disiplinado na lalaki ay ang lalaking pinipili ng babae. May isa pa akong kwento. Si Ramon, 30 anyos may trabaho, may kaunting ipon. Pero pagtatanungin mo siya, ano ang gusto mong gawin sa buhay mo? Wala siyang sagot. Ayos lang, sabi niya. Kain lang, trabaho, weekends, laro ng video games, chill lang. Walang plano, walang pangarap, walang direksyon. At kapag nakakasalubong niya ang babae na gusto niya, kapag nagtanong ang babae, ano ba ang ginagawa mo? Ano ang plano mo sa buhay? Tumutulo ang pawis. Nag-stutter siya. Ayos lang naman. Tuloy-tuloy lang. At alam mo ang iniisip ng babae? Wala. Dahil wala siyang nakikita. Walang future. Walang excitement, walang kadramahan. At sigurado, makikipag-date pa rin yung babae sa kanya ng 1 beses, 2 beses. Pero pagkatapos, wala na. Ghost na. Dahil ano ang pag-uusapan nila? Wala. Ito ang totoo. Ang babae ay hindi lang humahanap ng gwapo. Hindi lang humahanap ng mayaman. Ang babae ay humahanap ng lalaking may paroroonan. Lalaking may layunin. Lalaking alam kung saan siya pupunta. Dahil kapag may direksyon ka sa buhay, may kwento ka. May depth ka, may pinag-uusapan ka. Pero kapag wala, ikaw ay boring, walang laman. At kahit gwapo ka, kahit mayaman ka, mabubulok ka rin sa kahit anong pwesto. Alam mo kung ano ang mas masakit pa kaysa sa pagiging mag-isa? Ang pakiramdam na boring ka. Ang pakiramdam na kahit nakakausap mo na yung babae, wala siyang interes sa'yo. Tinatanong ka niya pero ramdam mong formal lang. Walang spark. Walang kuryosidad. At pauwi ka iniisip mo, bakit? Bakit wala akong naramdamang koneksyon? Alam mo ba ang sagot? Dahil wala kang maipagsasalita. Dahil walang depth ang buhay mo. Walang excitement. Walang kadramahan. Tingnan mo ang ibang lalaki. Yung mga may plano, may business, may proyekto, may pinaghuhusayan. Pagkakausap sa kanila ng babae, nakikinig talaga. Interesado. Engaged. Dahil may kwento sila. May pinaglalaban. May tunguhin. At ikaw? Trabaho lang, uwi, Netflix, tulog, ulit. Boring. Nakakainis, di ba? Dahil alam mo sa sarili mo na may potential ka. Alam mo na hindi ka bobo, pero bakit parang wala kang maipakita? Wala kang maipagsabi? Dahil wala kang direksyon, pre. Walang layunin. Walang vision. Walang goal na pinaghihirapan mo. At sa mundong ito, ang walang direksyon ay parang bangkang naglalakbay sa gitna ng dagat na walang mapa, walang tunguhin, walang paroroonan, sumasayaw-sayaw lang sa alon hanggang lumubog. Gusto mo ba ng ganong buhay? Or number 4, ang lalaking may direksyon sa buhay. Sabi ni Seneca, isa sa pinakadakilang Stoic philosopher. Ang taong walang destinasyon ay hindi kailanman aabot sa kahit saan. Ang ibig sabihin, kapag wala kang goal, wala kang magiging resulta. Pero ang problema sa karamihan, ayaw nilang mag-isip ng goal. Bakit? Dahil takot sila. Takot na baka hindi nila makamit. Takot na baka hindi sila karapat-dapat. Takot na baka mapahiya. Kaya ano ang ginagawa nila? Wala. Umaasa na lang sa swerte, sa tadhana.
sa Diyos. Pero ang lalaking may aura, hindi siya umaasa sa iba. Siya mismo ang gumagawa ng tadhana niya. At alam mo ba kung ano ang effect nun sa babae? Naakit siya. Dahil makikita niya, wow, may pinaglalaban siya, may ginagawa siya. Hindi siya parang iba na pakalat-kalat. Ang lalaking may direksyon ay may energy. Energy na nakikita ng lahat, energy na nakaka-addict. Paano mo makukuha ito? Una, magsulat ka ng 3 goal mo ngayong taon. Specific. Hindi yung gusto kong maging successful. Anong klaseng success? Gusto kong magpatayo ng business. Gusto kong matuto ng bagong skill. Pangalawa, gumawa ka ng plano, step by step. Halimbawa, kung gusto mong magpatayo ng business, ano ang unang hakbang? Research ba? Capital? Product? Isulat mo lahat. Pangatlo, araw-araw gumawa ng kahit isang bagay na nakakatulong sa goal mo. Kahit maliit lang, kahit 30 minutes lang. Ang importante, tuloy-tuloy. Tandaan, ang lalaking may direksyon ay hindi nawawala. At ang lalaking hindi nawawala ay hindi tinatalikuran ng babae. Ora number 5, ang lalaking hindi natatakot sa rejection. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking hadlang sa pagitan mo at ng babaeng gusto mo? Takot. Takot na baka tanggihan ka? Takot na baka pagtawanan ka? Takot na baka sabihin ng iba na pangit ka? O bobo ka? O walang kwenta ka? Kaya ano ang ginagawa mo? Wala. Hindi ka lumalapit. Hindi ka nag-attempt. Umaasa ka na lang na sana bigla na lang may lumapit sa'yo. Pero alam mo ang totoo, yung babae na gusto mo, may lumapit na sa kanya. May nag-approach na. At sa kanila, napunta yung babae. Dahil kahit hindi sila gwapo, kahit hindi sila mayaman, isa ang meron sila na wala ka. Lakas ng loob, sabi ni Marcus Aurelius, ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong nangyayari sa'yo. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito tinatanggap. Ang ibig sabihin, rejection ay normal. Rejection ay bahagi ng buhay. Lahat ng tao ay na-reject na. Kahit yung mga pinakasikat na lalaki sa mundo, na-reject din. Pero ang pagkakaiba, hindi sila tumigil. Dahil alam nila ang sekreto, rejection ay hindi tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa kanya. Kapag tumanggi ang babae, hindi dahil pangit ka, hindi dahil bobo ka, baka may boyfriend na siya, baka hindi ka type niya, baka bad mood lang siya. Maraming dahilan na wala kang kinalaman. Pero ang karamihan, nag-personalize. Ako ang problema, ako ang kulang. At dahil sa mindset na yan, hindi na sila nag-attempt ulit. At nananatili silang mag-isa. Pero ang lalaking may tunay na aura, tatanggapin niya ang rejection. Magpapahinga sandali, tapos lalapit ulit sa iba. Dahil alam niya, sa bawat 10 babae may isang sasagot ng oo. At yung isang oo na yon, sapat na. Paano mo magagawa ito? Una, huwag kang mag-isip ng matagal bago lumapit. 3 segundo lang. Makita mo ang babae, bilang ka ng 3 tapos lumapit ka na. Walang overthink. Pangalawa, tanggapin mo na may rejection talaga. Wala kang magagawa doon. Ang magagawa mo lang ay i-maximize ang bawat attempt. Pangatlo, tuwing na-reject ka, sabihin mo sa sarili mo, ayos lang, hindi siya para sa akin. May iba pa. Tapos tuloy ka na sa buhay mo. Tandaan, ang lalaking hindi natatakot sa rejection ay ang lalaking may kakayahang kumuha ng kahit anong babae. Aura number 6, ang lalaking may misteryo. Alam mo ba kung bakit ang mga artista, ang mga kilalang tao ay laging naakit ang mga babae? Dahil may misteryo sila. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa nila. Hindi mo alam kung sino ang kasama nila. Hindi mo alam kung ano ang buhay nila. At dahil doon, kuryoso ka, gusto mong malaman, gusto mong maging parte ng mundo nila. Yan ang kapangyarihan ng misteryo. Pero ang problema sa karamihan ng lalaki, sobrang bukas, sobrang transparent, sobrang madali mong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Sa unang date pa lang, sinasabi na nila lahat. Lahat ng kwento, lahat ng problema, lahat ng plano. At alam mo ang nangyayari? Nawawala ang excitement. Dahil wala nang matututunan pa ang babae tungkol sa'yo. Pero ang lalaking may aura, hindi siya ganun. May mga bagay siyang hindi sinasabi. May mga parte ng buhay niyang private. May mga sikreto na hindi niya ibinabahagi kaagad. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil alam niya, ang misteryo ay gumagawa ng attraction. Ito ay katulad ng libro. Kapag alam mo na ang lahat ng ending, bakit mo pa babasahin? Pero kapag may suspense, kapag may hidden na parte, hindi ka makatigil.
Paano mo magagawa ito? Una, huwag mong ikwento lahat tungkol sa'yo sa unang date. Sabihin mo ang sapat lang. Hayaan mong magtanong siya. Hayaan mong interesado siya. Pangalawa, huwag mong i-post lahat sa social media. Huwag mong ipakita kung nasaan ka, kung sino ang kasama mo, kung ano ang ginagawa mo. Konti lang, kaunti lang. Pangatlo, maging busy. Huwag laging available. Kapag nag-text siya, minsan, huwag kang sumagot agad. Hindi dahil nilalaro mo siya, kundi dahil may ginagawa ka talaga. Tandaan, ang lalaking may misteryo ay ang lalaking pinag-iisipan ng babae kahit wala siya. Ito na ang huling bahagi ng ating video. At kung nandito ka, ibig sabihin ginawa mo na ang lahat. Naging tahimik ka na. Naging independent ka na. May direksyon ka na. May tapang ka na. May misteryo ka na. Pero alam mo ba kung ano pa ang kulang? Ang huling aura. Ang pinaka-importante. Ang aura na hindi mo makukuha sa panlabas. Hindi mo makukuha sa muscles, sa pera o sa sasakyan. Ang aura na ito ay mula sa pinakamalalim na parte ng pagkatao mo. At ito ang aura na kapag mayroon ka na nito, hindi ka na kailanman magtataka kung bakit ka naakit ng babae. Dahil magiging natural na lang. Handa ka na ba sa huling aral? Tara na, tapusin natin. Tignan natin si Daniel. 32 taon. May negosyo na. May kotse. Maganda ang hitsura. Disiplinado sa gym. May direksyon sa buhay. Pero may problema pa rin. Tuwing nakakausap niya ang babae parang may kulang. Parang may distansya. Hindi siya tunay. Parang nag-a-acting siya. Parang sumusunod siya sa script. At ramdam yun ng babae. Okay siya, sabi ng babae. Pero parang hindi ko siya kilala talaga. Parang may mask siya. At dahil doon, kahit na may lahat na si Daniel, wala pa rin. Hindi pa rin siya nakakakuha ng babaeng gusto niya. Bakit? Dahil ang huling aura, ang pinaka-importanting aura ay wala sa kanya. Ang pagiging totoo, ang tunay na pagkatao. Ang walang takot na ipakita kung sino ka talaga. Ang walang hiya na tanggapin ang lahat ng parte mo. Ang maganda at ang pangit. At ito ang pinakamalaking hamon sa lahat. Dahil ang karamihan, takot. Takot na baka hindi ka tanggapin. Takot na baka pagtawanan ka. Takot na baka iwanan ka. Kaya ano ang ginagawa mo? Nagpretend ka. Gumagawa ka ng mask. Sumusunod ka sa inaasahan ng iba. Pero alam mo ang totoo? Pagod ka na. Pagod ka ng magpanggap. Pagod ka ng maging iba. Pagod ka ng tanggapin ang lahat ng payo ng iba kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka komportable. Dapat ganito ka. Dapat ganyan ka. Dapat magsalita ka ng ganito. Dapat kumilos ka ng ganyan. Nakakapagod. At alam mo ang pinakamasakit? Kahit gawin mo lahat ng iyon, kahit sumunod ka sa lahat ng dapat, wala pa ring babae ang interesado sa tunay na ikaw. Bakit? Dahil hindi ka authentic. Ang babae ay hindi bobo. Nakikita niya kapag nag-a-acting ka. Nakikita niya kapag sumusunod ka lang sa script. Nakikita niya kapag takot ka ipakita ang tunay mong sarili. At dahil doon, wala siyang tiwala sa'yo. Wala siyang koneksyon sa'yo. Dahil paano siya magkakaroon ng koneksyon sa isang taong hindi naman tunay? At sa loob-loob mo, alam mo yan? Alam mo na kailangan mong maging totoo. Kailangan mong tanggapin ang sarili mo. Kailangan mong ipakita ang tunay na Daniel, ang tunay na Carlo, ang tunay na Ramon, ang tunay na ikaw. Pero takot ka. Dahil baka tanggihan ka. Baka sabihin nilang weird ka or kulang ka or hindi ka sapat. Kaya patuloy kang nagpretend. Patuloy kang sumusunod sa script. Patuloy kang nawawala sa sarili mo. Hanggang sa isang araw hindi mo na alam kung sino ka talaga. At yan ang pinakamasaklap na parte. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang huling aura. Ang aura na kung mayroon ka na nito tapos na ang laban. Dahil ito ang nagpapahiwalay sa mga ordinaryong lalaki, sa mga lalaking tunay na may kapangyarihan. Aura number 7. Ang lalaking tunay na totoo sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkatuto kung paano tanggapin ang sarili. Ang ibig sabihin, ang lalaking tunay na makapangyarihan ay hindi yung perpekto, hindi yung walang depekto, kundi yung tumatanggap sa lahat ng parte ng sarili niya, ang maganda at ang pangit. Tignan mo ang mga sikat na tao, ang mga artista, ang mga negosyante. May kakaiba sa kanila, di ba? Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil totoo sila. May mga artista na bakla. May mga negosyante na bungal. May mga kilalang tao na may mga depekto, pero tanggap nila yon.
At dahil doon, tanggap din ng iba. Yan ang kapangyarihan ng authenticity. Kapag tunay ka, walang makakasakit sa'yo. Walang makakapag-insulto sa'yo. Dahil alam mo kung sino ka at tanggap mo kung sino ka. At alam mo ang kahanga-hanga. Ang mga babae ay naaakit sa ganun. Dahil sa mundo na puro plastic, puro pretend, puro fake, ang tunay ay nangingibabaw. Ang lalaking totoo ay katulad ng puno sa gitna ng bagyo. Lahat ng puno sa paligid ay natutumba. Pero siya, nakatayo pa rin. Dahil malalim ang ugat niya. Matibay ang pundasyon niya. At yan ang gusto ng babae. Lalaking matibay. Lalaking hindi masisira ng kahit anong sabihin ng mundo. Paano mo makukuha ito? Una, tanggapin mo ang lahat ng parte mo. May depekto ka ba? Tanggapin mo. May pagkukulang ka ba? Tanggapin mo. Huwag mong itago. Dahil ang pagtago ay nagpapakita ng takot. Pangalawa, huwag kang mag-pretend. Kung ayaw mo ng isang bagay, sabihin mo. Kung hindi ka agree, sabihin mo. Huwag kang tumangulang para masaya ang iba. Pangatlo, kilalanin mo ang sarili mo. Ano ba ang gusto mo talaga? Ano ang mga values mo? Ano ang mga prinsipyo mo? Isulat mo. At sundin mo. Tandaan, ang lalaking totoo sa sarili ay hindi kayang gibahin ng kahit sino. At ang lalaking hindi gumagalaw ay ang lalaking pinahahalagahan. At ito ang kabuuan ng 7 aura. Tingnan natin ang lahat. 1. Ang katahimikan na may kapangyarihan. Kontrolado mo ang sarili mo. Hindi ka madaling magalit. Hindi ka madaling makipag-away. 2. Ang lalaking hindi umaasa sa opinyon ng iba. Wala kang pakialam sa sinasabi ng mundo. Ang tanging opinyon na importante ay ang opinyon mo sa sarili mo. 3. Ang disiplina na nakikita sa katawan, disiplinado ka. Kayang-kaya mong magsakripisyo. Kayang-kaya mong magtrabaho para sa gusto mo. 4. Ang lalaking may direksyon sa buhay. May goal ka. May layunin ka. May pinapunta ka. 5. Ang lalaking hindi natatakot sa rejection, matapang ka. Kayang mong lumapit. Kayang mong tanggapin ang hindi. 6. Ang lalaking may misteryo. Hindi ka transparent. May mga parte ng buhay mo na hindi mo ibinabahagi. At dahil doon, interesado ang babae. 7. Ang lalaking tunay na totoo sa sarili. Ito ang huling aura. Ang pinakaimportante. Ang aura na kapag mayroon ka na nito, tapos na ang laban. Isipin mo ang sarili mo 6 na buwan mula ngayon. Nag-transform ka na. Tahimik ka na pero may kapangyarihan. Independent ka na sa opinyon ng iba. Disiplinado ka na sa katawan. May direksyon ka na sa buhay. Matapang ka nang lumapit. May misteryo ka. At higit sa lahat, totoo ka na. Ano ang magiging resulta? Pagpasok mo sa kahit anong lugar, sa party, sa bar, sa coffee shop, mapapansin ka. Hindi dahil nagsisigaw ka. Hindi dahil nagpapapansin ka. Kundi dahil may aura ka. Ang mga babae ay titingin sa'yo. Kukuryosin ka. Gugusto ka nilang makilala. At hindi dahil gwapo ka. Hindi dahil mayaman ka. Kundi dahil may laman ka. May depth. May kapangyarihan na hindi makikita sa panlabas. At yan ang tunay na success. Hindi yung dami ng babae, kundi ang kalidad ng relasyon mo. Ang lalim ng koneksyon mo. Ang tunay na pagmamahal na natatanggap mo. Dahil sa huli, yan ang importante. Sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang mundo. Pero kontrolado mo ang sarili mo. At yan ang sapat na. Ang stoic na lalaki ay hindi perpekto. Nagkakamali siya. Nabibigo siya. Nasasaktan siya. Pero alam mo ang pagkakaiba. Tumatayo siya ulit. Hindi siya sumusuko. Hindi siya umaasa sa iba. Alam niya na ang tanging tao na makakatulong sa kanya ay ang sarili niya. At yan ang gusto kong maging ikaw. Isang lalaking hindi sumusuko. Isang lalaking matapang. Isang lalaking tunay. Dahil sa mundong ito na puno ng mga lalaking mahina, puno ng mga lalaking takot, puno ng mga lalaking nawawala, ikaw ay magiging iba. Ikaw ay magiging yung lalaking hinahanap ng babae. Ikaw ay magiging yung lalaking hinahangaan ng iba. Ikaw ay magiging yung lalaking proud sa sarili. Tandaan mo kapatid, huwag kang titigil. Dahil ang lalaking tumitigil ay ang lalaking nawawala. Salamat sa pakikinig, salamat sa pagtitiwala, at salamat sa pagiging bahagi ng journey na ito. Hanggang sa muli, mabuhay ang stoicism, mabuhay ang lalaking tunay at totoo,